Akala mo, simbahan sa ibang bansa. Pagpasok sa loob, bubungad ang enggrande at napakagandang istruktura. Ito ang St. Vincent Ferrer Parish Church sa bayan ng Calape, Bohol. Perfect para sa bisita iglesia ngayong Semana Santa. Proud kami nito kasi it's the only Gothic style in Bohol. Even sa aerial view niya, parang cake pati. Nakapasyal ka na, nakapagnilay ka pa. Saan ka pa? Ang mga patusok na disenyo nito, parang pataas, puntang langit. ang kisame, gawa pa sa kamagong. Yung arches, kasama yun sa design doon sa Gothic design na mayroong arc. Yun yung structural stability, nakakatulong yun, lalo na nung sa lindol. Ang kanilang antigong kampana nang galing pa ng Cebu. Ang ganito kagandang simbahan, 21 taon bago nabuo. 1933 until 1954. Pero yung parish ay founded noong 1802. Makikita rin dito ang iniingat-ingatang imahe ni St. Vincent Ferrer na inilalabas lang tuwing Kwaresma at espesyal na okasyon. Nakatago kasi for safety, baka manakaw. Ang takbuhan naman ng mga naghahanap ng kanilang mga nawawalang gamit o kahit pa ang mga nawawala nilang asawa, idinadalangin nila sa simbahang ito. Dito pa rin sa Calape, Bohol, ang San Antonio de Padua Chapel, ang patron saint ng mga nawawala. Kung may tinatanong kami, pag nalaman mo yung sagot, tataas yung santo. Pag di naman, hindi matataas yung santo. Isa sa magpapatotoo ng milagro ni San Antonio de Padua, ang pamilya gumapak na minsan na raw nawalan ng motor at pera. Yung aming motor, buntang ko sa waiting shed ba? Pagka buntang, wala na. At matapos lang ang ilang araw, natagpuan nila ang nawawala nilang motor. Dili, may intercept si San Antonio de Padua. Okay man nga taga sa bayan, okay man si San Antonio de Padua. Ang debotong si Heidi umaasa na sa pamamagitan din ni St. Anthony de Padua, mahahanap ang 47 taon nang nawawala niyang lolo. Tinatanong ko po kay Antonio de Padua kung buhay pa ba yung lolo ko. Ang pagkakaalam ko lang, yung pangalan ng lolo ko, Jose Rafael Sison. For those who have faith, no explanation is necessary. For those who do not have, no explanation is possible. Tsak namang hindi ka mawawala sa susunod nating destinasyon. Ang landmark kasi rito, 71 feet ang taas. Ito ang Regina Rosarii, Our Lady on Top of the Hill o Queen of the Holy Rosary. Ang Inang Maria, hawak-hawak ang batang si Jesus. Parang malalaglag na yung sandals ni Jesus. Depiction ng artist po dyan, sabi niya, ganyan tayo, kapit na tayo kay Lord kahit malalaglag. Makikita rin dito ang 17 kirubin. Kasi hindi daw tayo maka-whisper na kay Mama Mary kasi ang taas na niya, mag-whisper na lang sa angels. Pero bago makita ang higanteng Maria, kailangang akyatin ang 300 steps sa tinatawag nilang S-Trail o Mary's Sacred Trail. Dito kami nagbibisita iglesia. Kasi sa dami ng pinagdaanan, nang makarating uli kami dito, lahat maalwan sa puso, sa isip, tsaka dun sa sarili mo. Parang hindi ko nararamdaman yung masyado yung peace lately. Pero since I went back here sa Regina Rica, mas na-refresh ako. Taong 2009, nung sinimulang gawin ni Jose Barcena Jr. ang imaheng ito na inabot ng 1 taon. Si Jojo, kapag gumagawa na ng mukha ni Mama Mary or mukha ni Jesus, talagang nagpipray siya for 3 days. He would text Sister Epi na, "Do not disturb me," and because I am praying now, I'm meditating. Namatay na po si Jojo ngayong February. We would be able to remember him sa mga ginawa niya, lalong-lalo na dito kay Mama Mary. Meron ding Lock Your Promise o yung naglalagay ng kandado para sa mga nag-iibigan dyan. Give yourself the time to pause, to meditate, and have time with God. 2 oras na biyahe naman mula Maynila,
mararating ang bayan ng Laurel sa Batangas. Bagamat masikip at mahirap ang dadaanan, pagdating sa dulo, makikita ang isang kakaibang bahay dalanginan, ang Simbahang Bato o Cueva Chapel. Medyo nakakilabot. Amazing. Parang sa Lourdes, France to eh. Kaya yung wonders of God. Nag-apply siya sa abroad. Hanggang ngayon, 13 years na siyang pabalik-balik. Iyon ang wish naming mag-asawa talaga. Kaya siguro, at granted yung aming mga wish. Kaya simula noon, parang inano ko na yung sarili ko, ibuhos ko yung sarili ko dito sa Simbahang Bato. Ang lugar, dati raw pinangingilagan hanggang noong March 16, 1974. Inukay po namin yan ng mano-mano. Wala kaming binago dito. Ito'y sadyang gawa ng kalikasan yan. Sa sobrang tahimik, maririnig dito mga huni ng ibon at mga paniki. Kung mahilig kayo sa nature, magugustuhan niyo yung lugar. Ang dahilan ng pagbibigay ng holiday upang magkaroon ng kalayaan ang mga mananampalataya na mga pagbalik loob, mabalikan ang kanilang nakaraan, iplano ang kanilang kinabukasan na maging mas malapit sa Diyos. Sa paglilibot sa mga banal na lugar na ito, sana ang ating Semana Santa mas maging makabuluhan at payapa.